flash makes my heart come alive. Suddenly brought to life when I met you. Reaching beyond. All of us today, as a 22 years old na church, tayo po ay magpapatuloy na tatakbo ng pasunong. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just words, love beyond my control, out of control. This is real love, this is real love. This is real love, this is real love. Oh. Pulling me closer and closer, holding my heart till the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. In your heart, I'm found. I want you, I want you. You won't let me down. You got me, you got me. Now this love is for real, you will never let go, never let go. Oh, and it's more than just one. Stay connected. See you next. Closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Pulling me closer and closer, holding my heart to the very end. Jesus, I'm found in your freedom. This is real love, this is real love. Oh. Now to Him who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. When I met you, this is real love, this is real love. This is real love, this is real love. I close my eyes and colors fly. There's no hiding from your grace. I can't deny your heart for mine, and it's unrelenting chase. I was on the edge of deception, caught up in my own hesitation, until your love took over me. So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. On a oasis, you're a oasis, all the freedom I ever need. Now I'm alive.
So I let go and I let love show me life like it's supposed to be. An oasis, here awaits us, all the freedom I'll ever need. Now I'm alive. When I let go, then I find life. When I let go, then I find life. When I let life. Ihanda ang ating sarili sa pagpuling sa ating Panginoon. Amen. Yan, good morning po sa bawat isa. Sino po ba dito yung may baong pasasalamat today? Pwede bang itaas natin yung kamay at tayo pumalakpak? No? Hallelujah! Purihin ka, Panginoon, niya bago po. Samahan niyo po muna ako. Basahin natin ang salita ng Diyos sa umagang ito. Sabi dito sa Psalms, mga awit 100 verse 1 to 5. Sabi dito, para sa ating lahat, umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Si Yahweh ay papurihan, paglingkuran siyang pusa. Lumapit sa presensya niya at umawit na may tuwa. O si Yahweh ay ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanyang lahat. Tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang. Umaawit ng pupuri sa loob ng dakang banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. At last verse, ito po. Napakabuti ni Yahweh, pag-ibig niya ay walang hanggan, pag-ibig niya ay tunay. Laging tapat kailanman. Yes!
celebrate your goodness. Pinagdiriwang namin ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa aming buhay, Panginoon, ang iyong pagliligtas na aming pinapaniwalaan kung bakit kami ay naririto. Hallelujah, hallelujah. Give you praise and glory, God. Come on, let's continue to worship God. Tuloy natin sambahin ang ating Diyos. Habang hindi karapat-dapat, pagkukulan ng habag, wagas mong pagsitan. Habang walang kakayanang masuklihan ka ng mabuti, sa lahat mo
morning! Good morning. Parang ang lungkot, hindi yata good morning. Lahat nga po ng pinagpala ngayong umaga. Ibigay yung best clap offering sa ating Panginoon. Hallelujah! We welcome you this morning, Lord God, in this place, and we worship you, our Lord Jesus Christ. Nabibitinan ako sa palakpak para sa Lord. Hallelujah! Yours is the glory, Lord. Yours is the honor. Yours is the power. Alam niyo po, I think yesterday, may isang pageant, nanalo po yung Cebuano, yung Miss Universal. And as I'm watching, grabe yung palakpak. No? Grabe yung palakpak, nanalo sa Miss Universal, I think. What our point here is that ang ating pong pinapalakpakan ay Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Amen? Kaya tayo po, every time na magkakaloob ng palakpak sa ating Panginoon, we will give our best clap offering. Amen po ba? Amen. Pwede pa pong isa, yung best clap offering. Sa iyo ang lahat ng papuri, Lord. Sa iyo ang lahat ng pagsamba. Napakabuti mo, Panginoon. Di ka nagbabago sa iyong mga salita, sa iyong pangako. And that's how we honor God. Amen? Ganyan po ang tunay na pagsamba sa Panginoon. We will always give our best shot to the Lord. Amen? Ayan, kaya, sige po, good morning po ulit. And bago po tayo magsimula, pwede po bang malaman kung meron pong first time? Yung ngayon lang po umattend sa Church of God sa Lawag, pwede po bang pakiangat po yung kamay niyo po? Ayan po, si Pastor Wilson. Si Pastor Wilson, meron pa po ba dito? Okay. Pastor Wilson, pwede po ba namin kayong maimbitahang tumayo? Because we would love to pray for you. Ayan po. Sige po, church, can we extend our hands? Father in heaven, Lord, once again, we are so thankful for this wonderful day that you have given us. At meron po ngayong bisita, Panginoon, si Pastor Wilson. And he's here right now, Lord. Sa anumang kadahilanan, kayo po ang nakakaalam, Panginoon. Ano po yung nasa loob niya, ano po yung mga dalangin niya, kayo po nakakaalam. But kami po, Panginoon, bilang Church of God sa Lawag family, nagkakaisa po kami unang-una sa lahat. We speak blessing sa kanyang buhay at hanggang sa kanyang mga mahal sa buhay, Panginoon. Pagpalain nyo. Ingatan nyo rin po sila at ilayo sa anumang kapahamakan. Pagpalain nyo po ang gawa ng kanyang mga kamay at ang lalakaran ng kanyang paa, maging pagpapala, Panginoon, at higit sa lahat, Lord, maging kalugod-lugod sa inyong harapan. Salamat sa buhay niya, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po. At makakaupo na po kayo, Pastor Wilson. Thank you for visiting Church of God sa Lawag. And we are so glad that you're here. At syempre po, nais din namin paalam, sa lugar pong ito, isa lamang pangalan ng aming itinataas at ating itataas. Yan po ay pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo at tayo po ay magkamayan sa pag-ibig ng ating Panginoon. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, worship team, sa napaka-blessed na praise and worship, no? Yung inalay natin sa Panginoon ng mga awiting kanina. Surely that the Lord is good, siya ay mabuti, siya ay sapat,
No, nariyan palagi ang ating Panginoon, no? At siya ay makatarungan, makatwiran, at higit sa lahat ang ating Diyos ay banal. Amen. He is righteous. And ang pag-ibig niya ay nandyan palagi. Kaya masasabi mo ngayong umaga, napakabuti mo, Panginoon. Di ka nagbabago. Ayan. And again, I would like to thank God for the opportunity lang po. This is an opportunity na maibahagi po ang kanyang salita. Wala po akong daladalang mensahe. Bagkus po ang salita pong lalabas sa aking mga bibig ito po ay salita ng Diyos. Ito po ang mensahe ngayong umaga. Ako po ay isang mouthpiece lang. Ang daladala ko po palang mensahe ay mensahe ng ating Panginoon, no? At hindi po sa akin. Ito po ay base sa salita ng ating Diyos. Ayan. At handa na po ba makinig ang bawat isa ngayong umaga? Amen. Sige po, isang palakpak muna sa Panginoon bago tayo magsimula. Thank you, Lord. Praise God. At ako po ay nalulugod na po na ibahagi po ang mensahe natin ngayong umaga, no? Na galing sa ating Panginoon. Kaya pakisabi po sa katabi mo, huwag kang matutulog dahil malamig. Malamig po ba? Kanina kasi parang ang init dun sa lobby eh. Hindi ko alam kung yung aircon po yung o mainit na talaga yung panahon natin. No, simulan po natin yung message for today by these words. At kung ito po ay nangyari sa inyo, well, pakisabi na lang po kung ito ay naganap, no? Unang-una po sa lahat, pag sinabi pong healing, naganap po ba sa buhay mo? Amen. Praise God. Lalong-lalo na po nung pandemic time. Ito po yung time na kung saan po tayo ay nag-face mask, tayo ay kinulong, marami pong nahirapang huminga, isa na po ako doon, at kinakabog-kabog ko na po ang aking dibdib para lang makahinga. Praise God, lahat po tayo nakasurvive at we have received the healing. Amen. Mari po, marami pang healing ang nangyari sa atin. Kapatid, pag pinag-usapan ba yung hope nangyari sa buhay natin? Yes, amen. Bakit po? Kasi minsan tayo po ay nasa lugmok na kalagayan para nang walang pag-asa. But isang araw po, nung marinig mo ang salita ng Diyos, then you have that hope in life. Ano pong sumunod na salita? Provision. Nakaranas po ba ng provision ang bawat isa? Again, amen, kung babalikan mo ang pandemic, pambihira, sa halip, ang iba umiiyak, pero ang iba nakabili pa ng kotse, nakabili ng motor, nakabili pa ng kung ano-ano. Ang mga anak ng Diyos. During the pandemic, God provided. Amen? At lahat po tayo makakapagpatunay po dyan. Lahat po ba nakaranas ng proteksyon? Yes, of course, amen, kasi isang araw, alam mo na, pambihira. Isang saglit na lang, naalala ko tuloy itong protection. Andyan yung misis ko kanina, wala eh. Kwento ko lang. Isang araw galing kami sa Abida, I think sa brother ko. Gabi yun, pauwi kami, 3 kami. Totally hindi ko talaga nakita yung dump truck. Kulay green lang yung mga ilaw niya. Parang wala siyang headlight, kung meron man, hindi ko siya napansin. Hahakbang na ako eh, hinawakan niya akong ganun. Sabi niya, nakita mo yun? Nagmayabang ako, oo nakita ko. Nagmayabang pa ako. Pero sa loob-loob ko, pambihira, Lord, kung isang hakbang ko, dumaan yung dump truck. Nagmayabang pa ako nun. Oo, nakita ko yun. Kaya nga ako hindi tumawid eh. Pero hinawakan niya po ako. Promise po. And iniisip ko po yun, sana isa ako sa mga napag-usapan dyan na durug-durug. Kasi po nung bago po kami sa Dasma, ilan po yung nasagasaan po dyan. Mag-ina, ang alam ko meron din, tumatawid lang, 10-wheeler nakasagasa. Pero that night po, pambihira. Ako pa nagmayabang sa misis ko. Nakita ko yun. Pero sa loob-loob ko, bihira, Lord. Dump truck. Talagang ginanon niya ako. Isa pa po, no, nung minsang 2 years old po ako, pabalik kami ng Maynila, 4 kami, andyan po ang aking kapatid, bunso. Pambihira, siya lang yung kinarga ni Mami. Nasunog po yung barko. Ako, saan ako napunta? Tinapon ako sa lifeboat. Pambihira, sana wala pong Brother Jeff na nakatayo ngayon dito. At saan po ako nakita? Sa Masbate. Kaninong apo to? Nagkukulay violet na raw po ako.
Sabi ng mami naman, ako ng apo, ako ng anak. Ay, ni Lola pala, sorry. Si Lola yon kasama namin at my mom. But si Lola, apo na ako na. Kulay violet. And praise God. Protection, yes. Isa na lang, Lord eh. Pambihira, pero sinib mo ko, Lord. Protection. Safe and sound. Ito madalas po sa bibig ng Kristiyano to pag nanalangin, Lord, dalhin niyo po kami sa Boracay ng safe and sound. Wow, di ba? Sino nakaranas ng safe and sound? Sino po yung mga nag-a-abroad dito? Taas ang kamay. Yan, si Pastor Wilson, kapatid ko. Marami pa dyan ayaw lang umamin Mga nag-abroad, taas ng kamay please. Safe and sound. Nararanasan po natin yon. How about this one? Success. Nakaranas na ba ng success? Yes, we have experienced success during last week po. Kaya po pinakita po natin our 22nd long week anniversary. Praise God at naging successful po. Kaya samantalahin na po natin. Salamat po sa lahat ng nakiisa. Salamat po sa lahat ng napagod. Salamat po sa lahat ng nagpaluwal. Salamat po sa lahat ng nag-donate. All for God's glory. Our anniversary, Church of God 22nd anniversary has been successful. Nakapagbigay tayo ng tracts, nakabahagi tayo ng salita ng Diyos. And it is a success. At bayaan na natin si Lord na kumilos. Dun sa mga nakausap natin, nabigyan natin ng tracts. At I believe yun po ay isang success. How about po restoration? Nakaranas na po ba tayo ng restoration? Personally, nakakaranas po tayo ng restoration. Minsan po, yung ating karamdaman, nandiyan na. Akala mo wala nang buhay, pero isang araw, God has restored you. It may be little by little, but God is restoring. Yun ang maganda. Restoration. How about relief? And this relief, nararanasan po natin yan. Minsan kasi ito ang resulta. Ito ang resulta, pero pinag-pray mo, pambihira, isang araw, pagbalik mo, himala. And you feel that relief. Lord, salamat. Buhay pa ako. Binigyan niyo ako ng chance pa, Panginoon. Kapatid, nangyayari po ba ito sa buhay niyo? Amen. Nangyayari po yan. Madami pa po yan. At pag inisa-isa po natin yan hanggang bukas na. Dahil ang sinasabi po natin, wala pong sapat na salita para pasalamatan ng ating Diyos sa dami po ng kanyang ginawa. Pasasalamatan mo si Lord sa provision, sa healing, sa hope, sa pag-ingat, sa gantong bagay, bla 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 bla. Ang dami niyan. Bukas pa tayo mauubos. Matatapos. Kaya yan na lang po muna. At kapatid, dahil naniniwala tayo, may ganyang ganap sa buhay mo, may ganyang ganap sa buhay ko, bakit siya merong ganyan sa buhay natin? Kasi po, gaya ng inawit natin kanina, the Lord is good. Amen? Naniniwala po ba tayo that the Lord is good? Amen? The Lord is good. At yan din po ang ating title for this morning, the Lord is good. And our text for today, makikita po natin sa 3 verses po yan. Why the Lord is good? 3 verses po ito. Ang sabi po sa Psalms 145 verse 9, the Lord is good to everyone. Mabuti daw po ang Diyos sa lahat. He showers compassion on all His creation. Next po, ang sabi po sa Nahum 1:7, the Lord is good. He is a safe place to go to in times of trouble. So pag may times of trouble daw, the Lord is good at siya ang safe place na pupuntahan mo. He takes care of those who trust Him. And lastly po, again, ang sabi po sa Psalms 34 verse 8, oh, taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him. Tayo po ay manalangin. Panginoon, minsang pumuli, salamat sa napakagandang araw na to. Salamat sa pribilehiyo ulit, Panginoon, na minsan pong muli makakakinig ng inyong salita. Salamat sa mensaheng dala-dala, Panginoon, ngayong umaga. Dalangin ko, Panginoon, na hindi lamang po ako ay maging isang mouthpiece lang, Panginoon. Just use me as your mouthpiece, Lord. But let your word, Lord God, ay masabi ngayong umaga, Panginoon.
Lord, kayo po ang maitaas ngayong umaga. At higit sa lahat, Lord, makita po kung gaano kayo kabuti sa amin, Lord. Kaya ngayong umaga rin, Panginoon, kami po ay humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkakasalang nagawa, Panginoon. Sadya man o hindi, patawad, Panginoon. And we open our hearts to you, Lord God. As we listen to your word, Panginoon, kausapin niyo po kami. And we invite your holy presence, Lord, the Holy Spirit, to move freely, Lord, so that, Lord, sa aming paglabas po, Panginoon, baon-baon po namin ang mensahe niyo, Panginoon. At higit sa lahat, ito po ay aming maisa sa pamuhay at magiging gabay namin sa aming pamumuhay, Panginoon. Kaya salamat, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Sige po, pwedeng palakpakan natin si Lord kung gusto po natin palakpakan. Yes, Lord. We welcome you and we thank you, Lord, this morning. Lord, ito naman din po, no, ang ating points to ponder. Ano po ba yung dapat nating tandaan ngayong umaga at dadalhin po natin yan sa acrostic na help. Yan. Para po madali nating matandaan. Bakit po napakabuti ng Diyos? Dapat natin lang tandaan yung salitang help, no? Yan. H-E-L-P. No? Balikan natin ang ating text in Tagalog, no? Bakit napakabuti ng Diyos? Nang sabi ng mga awit 145 verse 9, Panginoon, mabuti kayo sa lahat. Di ba napakaganda po? Ibig sabihin, kapatid, kahit na sa tingin mo ikaw ay sobrang dumi, sobrang makasalanan, sobrang ginawa mo na, still ang Diyos ay mabuti sa lahat. Nagmamalasakit kayo sa lahat ng iyong nilikha. Kapatid, ikaw at ako nilikha ng Diyos. Kaya napakapalad natin ngayong umaga na marinig na napakabuti ng ating Panginoon. Pero unang-una po sa lahat, ano po yung dapat nating tandaan? Bakit po mabuti ang Diyos? Unang-una sa lahat, kailangang malaman natin, He is the true and living God. Hanggat hindi po natin malalaman na ang Diyos ang totoo at siya ang buhay na Diyos, hindi mo masasabing mabuti ang Diyos. Dahil unang-una sa lahat, pag ang sinasamba, ang tinatawag mong Diyos ay patay at hindi totoo, kailanman hindi ito magiging mabuti para sa iyo. Ang kagandahan po sa ating mga Kristiyano, sa ating mga mananampalataya, ang ating pinaglilingkuran ay totoo at buhay na Diyos. Yun po ang unang point. Bakit napakabuti ng Panginoon? Kaya in Jeremiah 10:10, ang sabi niya po, But the Lord is the true God. He is the living God and the everlasting King. At His wrath, the earth quakes, and the nations cannot endure His indignation. Ano pong sinasabi nito? Hindi lamang po ang ating Panginoon ay totoo at buhay, higit sa lahat ang ating pong Panginoong pinaglilingkuran ay makapangyarihan sa lahat. Kaya saan ka po sasama? Sa isang Diyos-Diyosan na hindi totoo, na hindi buhay, o sa Diyos na buhay at totoo at makapangyarihan sa lahat? Kaya yun po ang kabutihan kung bakit mabuti rin ang Diyos sapagkat siya po ay makapangyarihang Diyos natin. At ang sabi sa Psalms 53:2, sabi po dyan, God looks down from heaven to see. Ang Diyos po natin ngayon ay nasa heaven. At siya po ay nagmamasid to see if there is anyone who is wise. Di ba? Ang ganda. Kapatid, wise ka ba? Taas ang kamay ng mga wise. Ayaw. Napaka-hambog niyo. Ay, humble niyo. Ito po kasi ang sabi ng Lord, kung ikaw ay wise. If there is anyone who is wise, anyone who looks to Him for help. So kapatid, ikaw ba ngayon ay humihingi ng saklolo o ng tulong sa Diyos sa mga sandaling ito kung may problema ka, kung may pangangailangan ka? Kung yun kapatid ang sagot mo, therefore, you are wise. Kasi yun po ang sabi ng salita ng Diyos. Amen? At yan po ang panghahawakan natin. At bakit tayo naging wise? No, ang sabi ng Panginoon, God looks down from heaven to see if there is anyone who is wise, anyone who looks to Him for help. Anyone who looks to Him for help. Pero tatandaan nyo po, sa loob lang ng 40 days ang mga Israelita po gumawa ng ganito. In 40 days, kinalimutan nila ang kapangyarihan, ang miracles na ginawa ng Diyos. In 40 days. Nakalimutan nila na ang Diyos hinati ang dagat para sila makadaan.
Just in 40 days, kinalimutan nila ang Diyos dahil si Moses umakyat sa Mount Sinai at gumawa na sila ng Diyos-Diyosan. Mga Israelita. The nation na pinili ng Diyos. Kapatid, ngayong umaga, ganun din ba tayo? Na pagtingin natin, wala nang pag-asa, hindi ka napapakinggan ng Diyos, gagawa ka na rin ng sarili mong desisyon sa buhay. Hindi ka na magtitiwala sa Lord. No, kaya po ang tao po, ito ang mga tao na hindi nakakilala sa Lord, gumawa pa ng ganyan. Di ba po? Gumawa pa ng ganito. Si Buddha, gumawa pa ng Muhammad. Asan po sila ngayon? Lahat po sila patay. At ang mga bagay na ito ay mga ribulto lamang. Hindi makakapagsalita, hindi makakapakinig. At ang masakla po sa Pilipinas, gumawa pa sila ng napakalaking ribulto. 300 feet more or 30 plus meters. Nakakalungkot po. Pero po again, itong mga bagay na ito po ay gawa lamang ng tao. Ito po ay mga ribulto. At ang mga taong yan, Buddha, Muhammad, lahat po sila ay namatay. Kailanman hindi na nabuhay. But our Lord Jesus Christ na atin pong inaalala rin ngayon, no? Yung the Holy Week. Namatay ang ating Panginoong Hesus, but in the third day, siya po ay nabuhay. Amen? Kaya siya po ang totoo at buhay na Diyos. Na ngayon po, nakaupo po sa kanang trono ng Ama natin nasa langit. At pag ikaw po ay nasa kanang kamay, you have the authority. Kaya po ang ating Panginoong Hesus po, He has all the authority given to Him. The name above every name. The King of all kings. Amen. The Lord of all lords. Amen. Pwede ba natin palakpakan si Lord? Kaya po, kung babasahin natin ang John 4:23, ito po ang napakaganda. But the time is coming indeed, it's here now, when the true worshiper will worship the Father in spirit and in truth. The Father is looking for those who will worship Him that way. Kaya kapatid, wala po tayong ribulto. Wala po tayong picture dyan ng kanino. Kasi po, the Father, the God, for God is spirit, so those who worship Him must worship Him in spirit and in truth. Kaya, ito po ang kabutihan ng Panginoon. At ngayon po, tayo po na nakakakilala, ito na po ang ginagawa nating pagsamba. We worship in spirit and in truth. Again po, bakit mabuti ang Diyos? Siya po ay buhay at totoo. No? At tayo po ngayon ay bilang pagkilala, bilang pagsunod, no? We worship God in spirit and in truth. For God is a spirit. Okay, next point po natin, no? Babalikan po natin yung text. Unang-una sa lahat, bakit mabuti ang Diyos? Tatandaan po natin kasi po, siya po ay makapangyarihan. No? Next po, dahil siya ay makapangyarihan, siya po ay ever-present help in times of trouble. Kaya po akala mo wala ka ng pag-asa, nandun ka na sa isang lugar, sa isang sitwasyon na akala mo katapusan na, but God is ever-present help in times of trouble. Kaya po napapagbigyan pa tayo. Minsan. Panginoon, salamat, sana hindi ko ginawa. Muntik na ako dun, Lord. Salamat sa mga panalangin ng ating mga mahal sa buhay, kaya tayo naiingatan mula pa nung pagkabata hanggang pagtanda. At ang kagandahan, dahil ang Diyos natin ay buhay at siya ay totoo, kaya niya makinig, kaya kanya makita, kaya po ever-present help in times of trouble. Dahil kung patay ang Diyos, wala pong sasaklolo sa atin. Yun ang kagandahan. Kaya po pala sa oras ng pangangailangan, nandyan ang ating Panginoon. Balikan po natin ang Nahum, no? Ang sabi po sa Nahum 1:7, the Lord is good, He is a safe place to go to in times of trouble. He takes care of those who trust Him. Kaya kapatid, kung meron ka mang gustong lapitan dito ngayong umaga, no? Dahil meron kang problema, gusto mo ng isang safe place, wala pong iba, kundi ikaw ay sumiksik sa ating Panginoon. Yung lagay ng buhay mo na dati ay nandito, ilagay mo yan sa kamay ng Diyos.
Moving forward po, ang sabi po sa Psalms 46:1, God is a refuge and strength, an ever-present help in times of trouble. Kaya po lahat ng awitin na yan, no, lahat po ng mga naisulat na yan, naranasan po nila yan. Naranasan po yan ni Haring David. Naranasan po yan ng mga composer. Kaya po makakakanta po sila na sasabihin nila, ikaw ay mabuti, Panginoon. Kaya po nila na isusulat kasi naranasan. Kapatid, meron ka rin bang gustong isulat para sa Panginoon kung gaano siya kabuti? Kung ayaw mong isulat, ipanalangin na lang. Ipagpasalamat natin sa Lord. Lord, napakabuti mo. Lord, napakadakila mo. Lord, ikaw ay makatarungan. Ikaw ay makatuwiran. Ikaw ay Diyos ng pag-ibig. Kaya po pala may mga ganong mga naisusulat. Kasi po dinanas po nila yan. Ever-present help in times of trouble. Kaya kapatid, nakaranas ka na ba na minsan, nasa alanganing sitwasyon ka na? Ngayon, naalala mo ang isang tao, no? Kasi alam mo, meron siyang pera, no? Baka milyonaryo pa, walang-wala ka nang malalapitan, siya lang. Isang araw, pumunta ka sa kanya, meron bang ganitong senaryo? Pagkatok mo, hingi ka ng tulong at sasabihin niya sa'yo, sorry, wala. Sorry, hindi kita matutulungan ngayon. Nakaranas na po ba? Milyonaryo, hindi makatulong sa akin. Anong iisipin mo? Ang damot ng taong to. Kasi milyonaryo pero hindi ka natulungan. At hindi lang yun, baka sabihin mo, pambihira nung siya ay walang-wala, tinulungan ko siya, bakit ngayon? Hindi niya ako tinulungan. Meron bang ganon? May ganon bang senaryo sa buhay natin na siya na lang yung pag-asa mo eh. Pero ang sinasabi nga, sa tao, pwede kang mabigo. Pero sa Diyos, hindi. No? Amen? Kaya kapatid, kung meron man tayong lalapitan sa oras ng ating pangangailangan, na hindi ka bibiguin, walang iba kundi ang ating Diyos. Siya pong ating lapitan. Sige po, yung gustong pumalakpak, kahit nag-iisa, pumalakpak sa Lord. Praise God. Napakabuti ng Panginoon. Siya ay Diyos na buhay. Siya ay ever-present. Bakit din mabuti ang Panginoon? Ano po ang ating next point? Kasi po ang ating Panginoon is a loving God. He is a faithful God. He is righteous. He is holy. And He is just. He is just. Kaya inahong 1:7, balikan po natin. The Lord is good. He is safe. He is a safe place to go to in times of trouble. He takes care of those who trust Him. He takes care. Siya ay nag-aalaga sa mga tao na nagtitiwala sa Kanya. Kapatid, ikaw ba ay nagtitiwala sa Lord? Amen? Kaya po, naaalagaan tayo ni Lord. Kaya po meron tayong sinasabing, Lord, thank you for your provision. Lord, thank you for your healing. Thank you, Lord, for your protection. Thank you, Lord, for the success. Kaya mo nasasabi kasi inaalagaan ka ni Lord. Kasi ikaw ay nagtitiwala sa Kanya. Amen? At alam nyo po, pag sinabi pong He takes care, ito din po ang ibig sabihin. Pagkamahal mo ang isang tao. No? Pag sinasabi pong takes care, balikan po punta po tayo sa Psalms 84:19. Ang sabi po dyan, patungkol po to sa ating Panginoon, righteousness and justice are the foundation of your throne. Love and faithfulness go before you. Kapatid, kung mahal mo ang isang tao, kasi ang ating Panginoon is righteous. Siya ay just. No? Bilang isang magulang na lang or ikaw na nagmamahal sa isang tao, kung meron ka bang nakikitang mali, itutuwid mo o hindi? Mahal mo ang isang tao, nakita mong mali, itutuwid mo o hindi? Itutuwid natin. Ganon din po ang ating Panginoon. Kaya kapatid, kung minsan nakakaranas tayo ng pagpalo, kung minsan nakakaranas tayo ng mga bagay-bagay na ayaw natin, at sasabihin mo sa Lord, pambihira naman tong Diyos. Bakit? Kasi tayo po yung nasa unrighteousness. Ang Diyos po natin is righteous, tatandaan natin. At pag mali ang ginagawa niya, dahil mahal ka niya, iko-correct ka niya. At take note po, ang Diyos din natin ay merong is just. Alam niyo po, sa tao po, minsan wala nang justice, di ba?
Sa tao po kasi ang pag-uusapan, pera. Uy, didikit ka dito. Pag dikit ka, lamang ka sa justice. No, kailangan kumunik ka para may justice. Pero sa Lord po, what you sow is what you reap. Kung ano pong tinanim natin sa mata ng Diyos, yun din pong ating aanihin. At again, ang correction na binibigay ng Diyos sa atin is para tayo po ay ituwid. At mamaya po malalaman natin bakit ang Diyos ay righteous and justice. Ito po ay isang importanteng attribute ng ating Panginoon. Huwag nating kalilimutan. Huwag nating kalilimutan yan. Madalas kasi labing, ganito lang Pero righteous and just, isa yan sa importanteng attribute ng ating Panginoon. At bukod doon, righteous and justice are the foundation of your throne. Sumunod po, love and faithfulness go before you. Napaka mapagmahal ng Diyos. Love and faithfulness ay nasa sa Kanya rin. Kaya po hindi nagtatapos sa yung righteousness and justice. No? Meron pa pong kasunod yun. Despite po na tayo ay makasalanan, despite po tayo ay madalas na dadapa, despite po tayo na paulit-ulit na nagkakasala, ang pag-ibig ng Diyos at yung faithfulness na sa Kanyang salita nandiyan sa atin. Kaya po hindi yan nagtatapos dyan. Kaya po meron pong John 3:16. Nagasgas na sa ating mga Kristiyano, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish. Kasi merong shall not perish Sana sinabi na lang ng Lord, basta magkasala, perish agad. Pwede bang ganon? Kaya lang sabi ni Lord, mahal na mahal ko. For God so loved the world Kaya ibinigay niya ang Kanyang kaisa-isang anak para tayo hindi mag-perish. Yan po yung pag-ibig ng Panginoon. Ayaw niya po tayong mapahamak. Kaya po ibinigay ang Kanyang kaisa-isang bugtong na anak so that anyone who believes, ano lang gagawin natin? Maniniwala. Hindi pa ba sapat yan para sabihin mong mabuti ang Diyos? Na sa kabila po ng paglikha niya sa atin, tayo tong nagmamayabang, tayo tong madalas na siya ay hinahamon, siya pa yung gumawa ng paraan para tayo ay abutin. Tayo ay patawarin. Doon pa lamang po, sobra-sobra ng pasasalamat ang sasabihin mo sa Lord. Ganyan tayo kamahal ng Diyos. Sa kabila ng ating pagkukulang, pagkakasala, ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak. At siya ay righteous as just. Kaya ngayon kapatid, binibigyan niya tayo ng pagkakataon Kaya po merong nakukulong, no? Merong nakokorek. Bakit po? Kasi po meron pong second chance. No? Meron pong second chance, meron pang binibigay na pagkakataon ng Panginoon sa atin. Yun ang kagandahan. No? Sa halip na tayo ay nag-disappear na because God loves us. Merong second chance. Meron pang pagkakataon ngayong kapatid. Ang kailangan lang natin, sabi diyan, maniwala, humingi ng tawad sa Panginoon, tanggapin siya bilang Panginoon, hindi ka na magpe-perish, but have eternal life. Yun ang kagandahan. Pero alam niyo po, ang Panginoon po, para mas maintindihan natin bakit siya ganun kabuti hindi lang to basta John 3:16 ibinigay. Hindi lang to basta ibinigay Kung may iintindihan natin paano ibinigay ang Panginoon. Ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga hari, inialay. Ang sabi po sa Matthew 26:67-68, ganito po ibinigay ang Panginoon Ganito po siya, ganito po mangyayari ang kanyang buhay dito. Then some there spit in the face of Jesus. Nung bumaba po ang ating Panginoong Hesus dito, hindi po siya nagpaka-Diyos, bagamat siya ay Diyos. Ano pong ginawa sa kanya? Dinuraan sa mukha. Diyos na mga Diyos, Hari ng mga hari, lumikha sa iyo, lumikha sa akin, sa langit at sa lupa, dinuraan sa mukha. May ginawa ba ang Panginoon? Wala.
Sana ginawa niya na lang Kamehame wave eh. Ito yung mga ito yung mga dumura, Kamehame. Sana inubos niya na lang tayong lahat, di ba? Pero hindi, mahal niya tayo. Meron pang second chance. Pwede ka na lang niyang i-Reagan eh. Reagan. Ubus tayong lahat. Pero mabuti ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. And they hit him with his fist. Sinuntok. Others slapped him. Pak! Sinampal. Diyos ng mga Diyos, hari ng mga hari. Again, tinanggap kung anong dapat mangyari. Kasi isang araw, iaalay siya. They mock him. Anong sabi? They said, show us that you are a prophet. Messiah, tell us who hit you. Pagkasampal ng ganun, pak! O sige, sabihin mo nga kung sino yung sumampal. Hulaan mo. Tahimik ang Panginoon. Lahat po yun tinanggap ng ating Panginoon. Dumanas ng hirap. Pero tayo, pambihira, suwail pa rin. Disobedient pa rin. Woo! But the love of God remains. Yun ang kabutihan. Kaya siya mabuti, amen? Kaya mabuti ang Diyos eh. Para ialay niya yung buhay niyo at sa akin. Again, hindi lang yan basta inialay, dumanas ng hirap. At isang araw, ipinako sa krus. Kaya nga sabi ni Jesus, kung pwede lang, Ama, tanggalin mo na sa akin to. Wag na lang sana. Wag mo na akong paranasin ito. Pero kailangan niyang gawin eh. Kailangan niyang pagdanasan yan. Bakit? Para sa iyo at sa akin. Sa halip na tayo ang ipako sa krus, sa halip na tayo ang duraan, sa halip na tayo ang sampalin, sa halip na tayo ang suntukin, sa halip na tayong tusukin, kinuha pong lahat yun ng ating Panginoong Hesus. Siya po ang napahiya para sa iyo at sa akin. Siya po ang ginawa ng kahihiyan. But hindi po nagtapos yun dun. As we move along, ano po yung sumunod? Ang sumunod na point po natin is that because He has promised us eternal life. Dahil po ang kamatayan ng ating Panginoon ay hindi natapos sa kamatayan at on the third day He rose again. Patunay lamang po na tayo ay muling mabubuhay sa ating kamatayan. At ang kagandahan po yung eternal life na yan, kapiling natin siya. Bakit po? Kasi sa kabilang banda po, pag tayo ay namatay, saan po ang punta? Dalawa lamang po. Langit at lupa. Laro ng mga bata. At ang mga bata gustong-gusto sa langit. Kasi pag sila ay dumapo sa lupa, touch taya. Di ba? Kaya po gustong-gusto nila nasa langit. At yun po ang gusto ng Panginoon sa atin. And He has promised us eternal life. Kaya po napakabuti ng Diyos na despite po ng pinagagawa natin sa ating buhay laban sa Kanya, ang sabi po ng verse natin, "O taste and see that the Lord is good. Blessed is the man who trusts in Him." Kaya kapatid, baka hindi mo dinadanas pa ngayong umaga yung ganong pag-ibig ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos. Now is the time, kapatid, kung gusto mong maranasan. Or kung gusto mong maranasan ulit. Taste, hinahamon tayo. Taste and see that the Lord is good. Paano mo mararanasan? Paano mo masasabing masarap ang isang bagay kung hindi mo titikman? Paano mo makikita ang isang bagay na napakaganda niya kung hindi mo titingnan? Kaya paano mo masasabing the Lord is good kung ang mata mo sa ibang bagay nakafocus? Paano mo masasabing the Lord is good kung ibang bagay ang gusto mong tikman? How can you say the Lord is good? Tapos tayo magsasabi, bakit ang hirap ng buhay? Kasi iba po yung ating tinitikman. Kasi iba po ang ating binibigyan ng atensyon sa ating mga mata. Pero ang sinasabi ng Diyos, "O taste and see that the Lord is good." Mapalad ang taong nagtitiwala sa Kanya. Kaya kapatid, ikaw po at ako yung mapalad ngayong umaga. Bakit? Because we trust God.
At ang kagandahan po, sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish," hindi lamang yun, "but have everlasting life," or eternal life. At kapatid, itong eternal life na to, praise God po sa bawat isa na nakibahagi upang ibahagi po ang ating tracts last week at noong mga nakaraan pa. Praise God po sa nagbahagi at ibinahagi ang salitang ito, Jesus died to give you life. Ito po ang essence ng isang buhay ng isang Kristiyano. Hindi ang manatiling Kristiyano lang, walang ginagawa. Ang essence ng buhay ng isang Kristiyano is to share the gospel, ibahagi na ang Panginoong Hesus ay namatay sa iyo para ikaw ay bigyan ng buhay. Amen? Yun po ang essence. Kaya napakapalad natin. Kaya po masasabi mo na, Lord, you are a good God. You are a good God. Kasi po, ibinigay mo ang iyong buhay para sa amin. At ang kagandahan po noon, remember, bago ko siya makalimutan, balikan lang po natin yung sinasabing few ni Dr. Anthony last week. Ang dami pong tao kahapon. Nung last week, halos puno, jam-pack. Pero asan po sila ngayon? Asan po sila ngayon? Ang kagandahan po, ang sinasabing, many are called, but few are chosen. Kapatid, tayo po yun. Maaring yung iba pumunta rito kasi merong ibibigay, merong free gift, no? Anniversary. Nakapakinig ng salita ng Diyos. Pero po, ang nakakalungkot, asan po sila ngayon? Kaya yun po ang gusto nating gawin po. I-reach out pa sila. Huwag natin silang aayawan. Hindi natin sila aayawan. Patuloy tayong magbabahagi ng salita ng Diyos. Kasi gusto natin din na makamta nila ang kabutihan ng Diyos. Kaya kapatid, ngayong umaga, kung gusto nating maranasan itong muli, no? O kung gusto mong maranasan ang kabutihan ng Diyos, pwede ko po bang i-invite ang lahat tayo po ay tumayo at manalangin? Kapatid, kung gusto mong maranasan ang Diyos kasi hindi mo pa nararanasan ang kabutihan niya, o kung meron ka mang gustong ipanalangin ngayong umaga, kapatid, pwede ba itaas natin yung ating kamay? Ilapit natin yan sa Diyos. Hallelujah. Panginoon, nakataas po ang kamay ng inyong mga anak. Patunay lang, Panginoon, na kung wala ka sa aming buhay, baliwala kami. At kami nagpapasalamat, Lord, sa kabutihan niyo, Lord. Kaya ngayong umaga, andito kami nakatayo. Patuloy, Panginoon, sapagkat mabuti ka. Kaya Lord, minsan pong muli kami ay nagpapakumbaba sa inyong harapan, humihingi ng tawad, O Diyos. Patawarin niyo kami, Panginoon, sa aming pagkakasala. Kaya yung ma-experience namin ulit, Lord, yung kabutihan niyo sa aming buhay. Kung gaano ka mapagmahal na Ama, at kung gaano ka ka-faithful sa iyong salita. Kaya ngayong umaga, salamat, Panginoon, kasi pinangahawakan namin yung faithfulness mo, yung mga promises mo, Panginoon. Higit sa lahat, Lord, the eternal life. Lord, mawala na lang ang lahat. Mawala na lang ang kayamanan. Pero Lord, ang eternal life ang aming pangahawakan. Pero Lord, mabuti ka pa rin eh. Hindi lang eternal life. Kasama po ng aming pagsunod, pag-ibig sa iyo. Nandyan po ang success. Nandyan po ang nagpo-provide kayo. Kaya Lord, kayo po ang tapat. Kayo po ang sapat sa buhay namin. At napakabuti niyo, Panginoon. Kaya sa iyo lamang namin ibibigay, itataas ang lahat ng pagsamba, ang lahat ng papuri,
sa iyo lamang, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan may di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman, Panginoon, hindi magbabago ang kabutihan nyo. Kailanman, Panginoon, hindi magbabago ang pag-ibig nyo. Kailanman, Panginoon, hindi kayo magbabago, Panginoon. Ang holiness at ang faithfulness, ang pagiging just nyo, Panginoon, at ang pag-ibig nyo sa amin, Panginoon, hindi magbabago. Kaya itong aming pangahawakan, salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sa iyo ang lahat ng papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po. At palakpakan natin si Lord muli at tayo po ay dumako na sa ating tithes and offering. Kabahagi po ng ating pag-worship sa Lord is ibalik ang ating tithes and offering. Atin po itong ilabas at ipanalangin po. Panginoon Jesus, minsan pong muli salamat sa kalakasan, salamat sa kalusugan ng pangangatawan, Panginoon, upang kami po ay makapaghanap buhay, upang amin pong magampanan ang tungkulin sa mga businesses, Lord, kung meron man. At Lord, yun po ay nagbunga, Panginoon. At ibabalik naman po namin, Lord, sa mga bunga ito, what is due to you, Lord God, our tithes. At kalaki po ng aming tithes, Panginoon, ay malugod naming ibibigay ang aming offering sa iyo. Nawa, Lord, magamit ito na mightily and accordingly upang patuloy na ipalaganap ang kabutihan nyo, ang pag-asa, ang pag-ibig nyo at ang kaligtasan sa barangay Salawag, Panginoon. At nawa, Lord, matustusan din po nito ang pangangailangan ng inyong iglesia. Kaya salamat po sa lahat ng nagkaloob. Pagpalain nyo, Lord God, maging ang hindi nakapagkaloob, Panginoon, bigyan nyo siya nila ng opportunity, Lord God, na isang araw, Lord, makasama sa gawain ito ng pagbibigay. And Lord, dadako rin po kami sa aming pag-uwi. Ingatan nyo po ang relasyon ng mag-asawa. Panginoon, ingatan nyo, huwag nyong hayaang masira ng kung anuman. Ganon din po ang relasyon ng magulang sa anak, Panginoon. Ibalot nyo po ito, Lord God, ng inyong banal na dugo, ang bawat relasyon. And Lord, hayaan niyo po na ang kamay na ito, ang paa na ito, ang mata na ito, at ang aming pag-iisip, Lord, sa aming paglabas, Panginoon, ay mga bagay lamang na ikalulugod niyo, Panginoon, ang aming gagawin. At Lord, mga bagay na kung saan po magiging pagpapala sa aming kapwa. Kaya salamat po, O Diyos, sa iyo ang lahat ng papuri, sa iyo ang lahat ng pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, sige po, tayo atin pong itaas ang ating kamay at tanggapin po natin ang pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Church of God Salawag, as we depart from this place, may the Lord bless you and keep you.
May the Lord make His face shine upon you and be gracious to you. May the Lord lift up His countenance upon you and give you peace. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Everybody shout, Amen! God bless us all!